Nagbabala ka bumili ng printer, no? Gagamitin mo pang personal use. Or mag-i-start ka ng small printing business and you want to make sure na tama ang mga bibilhin mong ink. Well, sa video na ito ay share ko sa inyo ang aking mga personal recommendations base sa aking personal experience pagdating sa mga ink na yan. Madaming klase ng ink. Ito yung dye ink, pigment ink, at sublimation ink. Yung tatlo kasi na yan ay yung pinaka-common kumbaga sa market. Iba pang example ng mga ink na nasa market. Andyan yung Eco Solvent, may UV dye ink, DTF ink, at madami pang iba. Umpisahan natin sa dye ink. Ang dye ink, madalas ginagamit ito sa mga simpleng document printing tulad ng mga school project or nag-print ka ng mga test papers, simple assignment, kahit may text and visual, okay yan. Print ka ng resume or mga thank you tags, madami. Ang kagandahan kasi sa dye ink, mabilis itong matuyo. Mabilis din ito mag-print kasi yung pinaka-ink neto hindi ganun kalapot, no? Kumbaga sa tatlong ink na pag-uusapan natin, ito yung pinakamalabnaw. Pagdating naman sa printing output nito, vibrant din yung colors. Kumbaga, depende na lang kung saang media mo gagamitin. Kung ipiprint mo siya sa bond paper or Oslo paper, colored paper, or kung mag-print ka ng mga certificates, mga parchment paper, or invitation, isa sa disadvantage ng dye ink, hindi siya waterproof. Humuhulas siya kapag nagkaroon siya ng contact sa tubig. Eto pala, dahil nga vibrant din ang dye ink, kapag ginamit mo siya sa mga photo paper, wala ka na din masyadong adjustment na gagawin sa mga color setting. Run and gun siya kung tawagin. Kung ano nakikita mo sa screen mo, pag pinrint mo siya, halos nakukuha niya na yung the same color. Pero syempre, depende pa din yan sa mga paper media na gagamitin. Kung gagamit ka ng dye ink at magpiprint ka sa mga photo paper, gagamitin mo lang siya pang personal use mo lang. Kasi nga, hindi ito waterproof. Magpipade kasi siya over time. So, wag na wag mo siyang gagamitin kung ibibenta mo yung mga printing output. Pangalawa is pigment ink. Kung sa dye ink, kanina, madami ka nang pwedeng gawin. Dito sa pigment, mas madami kang pwedeng gawin. Kung kanina, nag-print ka lang ng mga document printing, pwede mo pa din gawin yan dito sa pigment ink. At bukod doon, pwede ka na din gumawa dito ng sticker. Pwede kang gumawa ng mga pet ID or PVC ID. Pwede din yung mga trendings ngayon na rep magnet, calling card, Sintra board, at madami pang iba. Search mo lang, dami kang makikita. Dito din sa pigment ink, ito yung ginagamit namin kapag nag-print kami sa photo paper. Tulad sa amin, nagkikater kami ng photo booth. So, ito yung ginagamit namin. Ang pigment ink kasi, may waterproof characteristic. So, kahit mabasa siya ng tubig, hindi siya humuhula, hindi siya sumasama. Pang matagalan ng gamit mo nito. Hindi siya nakakahiya kung gagamitin mo pang business. Ang pangatlo ay sublimation ink. Sublimation ink or tinatawag ng iba ito na transfer ink. Especially ang sublimation ink. Ano ho? Ano gaya yun? Ano ho, no? Ang sublimation ink kasi ho ay... Ang pangatlo ay sublimation ink. Special ang ink na ito dahil ginagamitan ito ng special na papel o mas kilala bilang sublimation paper. Ang process kasi ng sublimation ay ito yung paglipat ng ink papunta sa ibang solid na material tulad nga ng mga mugs, lanyards, or anumang bagay na gagamitin mo yung sublimation ink. Ginagamitan mo yan ng heat at ng pressure. So sa madaling salita, kailangan mo ng heat press. At may mga specific na heat press kung anong bagay ang gusto mong gawin. May heat press sa mugs, may heat press sa mga t-shirts, lanyard, may heat press sa mga plato, sa pamaypay, sa cups. So dapat specific ang output na gusto mo dahil specific din ang heat press na gagamitin mo. Yung may pinakamababang price. So, makakabili ka na niyan around 30 to 50 pesos. So, depende na lang kung anong brand na nagugustuhan mo. Sa pigment ink naman, nagpa-price siya ng 100 hanggang 150. Depende pa rin yan sa brand. Depende din yan sa mga nagbebenta. Sa sublimation ink naman, so nag-start siya ng 150 hanggang 200 hanggang 250. Madami din kasi siya pinagagamitan. At sabi ko nga, special yung ink na yan. Kasi ginagamitan niya na sublimation paper at ng mga specific na heat press. Pagdating naman sa maintenance, yung dye ink yung may pinaka less hassle. Kumbaga, run and gun nga siya. So, pag binili mo siya, gamitin mo siya as is. So, pagdating sa mga color setting naman, wala ka na masyadong babaguhin. Pwede na yun. Nakukuha niya na yung colors. Vibrant na din yung output na napuproduce niya. And also, dahil nga malabnaw siya, hindi siya prone sa pagbara doon sa printed mo. So, kung matagal mo siyang hindi nagamit, sabihin natin isang buwan o mahigit, isang head clean lang, okay na kaagad siya. So, ganun
ganun lang kadali mag-maintenance ng dye ink. Sa pigment ink naman, mas malapot siya ng konti compare sa mga dye ink. So ikaw, kung ang gamit mo ay pigment ink, dapat ginagamit mo yan once a week or once every 2 weeks. Kung magka-problem ka naman dahil bumara yung ink, itry mo lang mag-head clean. And last, yung sublimation ink, halos kaparas lang ng pigment ink yung pag-maintenance dito. Pero kung ang problem niya na is natuyuan na yung printer head mo, kailangan mo nang palitan yung printer head mo. Dami ka namang mabibilan ng printer head. Available yan online or sa mga marketplace. So maabot din ng 2,000 yung mga printer head. So medyo expensive din siya. Depende pa yan sa brand na or sa model na ginagamit ng printer. So to summarize the idea, gumawa ako ng table based on my personal experience at recommendations. Follow, subscribe, like, and share for more topics about printing.